Obviously, di natuloy ang kasalang Vincent Co at Bea Alonso. At ayon sa ating mga sources, ay di na matutuloy pa. Ang prenup agreement na di daw pinirmahan ni Bea ang dahilan kung bakit na-cancel ang wedding. Pero, yung prenup lang ba ang dapat sisihin kung bakit walang nangyaring kasalan? May mga napagtanungan kaming mga tao na nagsasabi na maaaring may iba pang rason kung bakit di natuloy ang wedding na dapat sana ay sa Seville, Spain noong May 14. Pero yung prenup ang sinangkalan. Of course, bago natin ipagpatuloy ang kwento natin sa naunsyaming Vincent Bea wedding, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel PH Time and press the notification button for further updates. Noong May 26 ay nagsimula ng mag-taping si Bea Alonso ng kanyang bagong teleserye na Whispers from Heaven sa GMA. As expected, naglabas ng mandato ang GMA management na bawal pag-usapan on the set ang di natuloy na kasal ni Bea. Mandato talaga ang tawag sa mga orders from above sa Channel 7. Maswerte si Bea na nasa GMA na siya nang mangyari ang madilim na yugto na ito sa kanyang buhay. Kung nasa ABS-CBN pa siya, tiyak na paiikutin siya sa lahat ng programa ng network upang siya mismo ang magkwento at magsalita tungkol sa issue. Yan ang strategy ng ABS-CBN. Kaya naman namayagpag ang ABS-CBN nung may prangkisa pa. Sa GMA, mas spoiled ang mga artista. Kapag sinabi ng artista na ayaw, walang magagawa ang network. So, balik tayo sa Bea Vincent wedding cancellation. Muli, ayon sa mga sources, ay true love naman talaga ang namagitan kina Vincent at Bea. Nagmahalan daw talaga. Bilang lalaki ay mas malaki ang investment ni Vincent sa relasyon. And by investment, hindi material ang ibig naming sabihin. Hindi pera or anything luxurious. Ang sinasabi naming investment sa relasyon ay oras. Oras ni Vincent. Alam naman natin that time is gold. Pero sa isang napaka-busy na negosyante at eredero na si Vincent Co, baka nga hindi lang time is gold, pure gold. Naglaan talaga siya ng oras para kay Bea. Sasamahan niya halimbawa sa mga shooting si Bea, samantalang, this I can imagine, tambak ang trabaho ni Vincent sa iba't ibang mga kumpanya ng pamilya na kanyang pinamamahalaan. Ang narinig namin ay naging napakasakit ng breakup ni na Bea at Vincent to the point na nag-iyakan na silang dalawa sa sakit ng kanilang nararamdaman. But was that for the best? Nagtanong kami sa mga kaibigan namin mga Chinese kung ano ba ang usual scenario kapag nagpakasal ang isang babae o kahit lalaki sa rich Chinese family. Ang sabi nila ay mahirap daw. Kaya posibleng di daw makakatagal si Bea sa ganong klaseng sitwasyon. Kapag sinabi daw ng pamilya ng lalaki na huwag kang mag-social media, kasi aminin na natin, kidnappable ang mga rich Chinese kaya dapat ay low profile, ay walang magagawa ang babae kung di sumunod lamang. Pero parang wala naman yun doon sa prenup between Bea and Vincent. The family of Vincent Co is realistic enough to realize na hindi pwede yung ganong kondisyon kay Bea. But one can never tell. Pwedeng hingin nila kay Bea yon in the future. In a rich Chinese family kasi, ang Chinese in-laws ang laging nasusunod. Okay, nililinaw lang namin na hindi naman talaga ganito sa lahat ng rich Chinese families. Pero eto daw ang madalas mangyari. Ang mga napagtanungan namin ay mayayaman ng mga Chinese na nagpakasal sa mas mayayaman pang mga angkan. Parang si Bea lang na may pera na hindi naman basta-basta. Tapos ay magpapakasal sana sa isang mas mayaman pa sa kanya.
Yung isang tinanong ko, Chinese guy who has his own wealth na di biro pero nagpakasal sa isang Chinese woman from a family na halos leveling na sa kayamanan ng pamilya ni Vincent ko. Pero hindi siya tumagal. Nakipaghiwalay at nagpaanal ng kasal para matahimik na lang ang lahat. Muli, hindi kami nagge-generalize. Ito lamang ang mga impormasyon na nakuha ko sa ilang rich Chinese na kakilala ko. Ang totoo, malaki na daw ang pinagbago sa setup ng Chinese traditions hinggil sa pagpapakasal sa mga anak. As much as possible, ang Chinese ay para lang daw sa Chinese. In fact, hanggang ngayon ay meron pang mga fixed marriages. Tapos eventually, pwede na daw yung half Chinese. Sumasabay naman daw ang mga Chinese sa pag-ikot ng mundo. In today's modern world, okay na kahit hindi Chinese ang mapangasawa ng mga anak. Kagaya halimbawa ni Bea Alonso who is half Pinay and half British. But as always, may prenup agreement. Non-negotiable yun. Ngayon, kung hindi pumayag si babae dahil may pera din at may bargaining power not to sign a prenup, the Chinese in-laws can still go around legalities kahit kasal na. Kaya daw ikutan ang batas. Dito pa sa Pilipinas, di kayang-kaya ngayon. In fact, kahit daw may prenup agreement, may mahahanap na paraan through legal remedies. Again, aminin na natin na dito sa Pilipinas, hindi ironclad ang batas. Depende sa interpretasyon. Ayon din dun sa mga rich Chinese na aming napagtanungan, ang Chinese in-laws kadalasan ang masusunod. Saan kayo kakain? Saan mamamasyal? Ano magiging family activity? At ang manugang walang choice kundi ang sumunod. Ang masakit, sabi nung rich Chinese friend ko na nakipaghiwalay na lang, kapag may di pagkakaunawaan, automatic yung asawa dun kakampi sa kanyang magulang. Hindi bali ikaw ang asawa. Kaya nga labis na nasaktan yung rich Chinese friend ko. Kasi kahit hindi naman daw siya ang may kasalanan, dun pa din kumampi ang misis niya sa mga parents. Malamang sa malamang ay ganyan ang pagdadaanan ni Bea kung natuloy ang kasal. But again, pwede din namang hindi because we cannot see into the future. Pero yun na nga, di natuloy ang kasal. Sa social media, madami ang nagko-comment na dapat daw ay ipinaglaban ni na Vincent at Bea ang kanilang pagmamahalan. Pero teka muna, hindi ganoon kadali yun. Isipin naman natin na di na nga mga teenagers sila Vincent at Bea para mabulag pa sa pag-ibig. To throw all caution to the wind, ika nga. 45 at 38 na sila. Mga mature na ang mga pag-iisip. Sa kaso ni Bea, ngayon pa ba siya magpapasikil? Naging Bea Alonso nga siya sa sariling pagsisikap. She had always been her own woman. Ang totoo, she should be the face of women empowerment. Nagtrabaho ng maigi, nagsumikap, inalagaan ang lahat ng kinita hanggang siya ay naging independent woman. Hindi niya kinailangan ang anumang tulong sa sino mang lalaki. Doon sa mga nagsasabing pera lang ang habol ni Bea kay Vincent, please, stop na. Never siyang nagkaroon ng reputasyon na naghahabol siya ng matabang isda. She has everything she needs. Lahat ng gusto niyang puntahang bansa, napasyalan na niya on her own Kung meron pa siyang di nararating, oras marahil ang naging problema. Given her wealth, di niya kayang ubusin lahat yun, kahit siguro mga 3 lifetime pa. We can say this without fear of the BIR running after her. Bea Alonso had always been one of the country's top taxpayers. Ganon siya kaayos. Ganon siya ka-responsable. I don't worry for her kasi mabait naman siya sa mama niya. Ang mababait sa mga nanay, lagi silang good karma. Should we worry for Vincent?
In a way, siguro. Kasi mahal na mahal daw ni Vincent si Bea. Sa totoo lang, may narinig kami na niyaya ni Vincent na magpakasal si Bea sa civil rights. Pero tumanggi si Bea. Not because hindi niya mahal si Vincent. Baka nga patunay yun ng kanyang pagmamahal kay Vincent. Kumbaga, nagsakripisyo pa si Bea for the love of Vincent. Kung nagpakasal si Bea kay Vincent without the blessings of Vincent's parents, malaki ang magiging repercussions. Pwedeng, at ito, hypothetical lang pwedeng ma-alienate si Vincent sa kanyang pamilya. Tight na tight ang pamilya ni Vincent ko. O sige, makakasama nga ni Vincent si Bea na kanyang minamahal, pero miserable ang buhay niya kasi madi-disappoint niya ang kanyang mga magulang. Sa mga Chinese, mayaman man o hindi, mahalaga ang pamilya. Kahit naman sa ating mga Pilipino, ganun din. At this point, Vincent could still be licking his wounds. But he will be okay. At hindi natin sinasabi yun because he has all the riches in the world. We say that kasi nandiyan naman ang kanyang pamilyang kanyang minamahal na pwede niyang sandalan. After all, ang pagkakaroon ng isang intact na pamilya ay isa ng tunay na kayamanan.